Mga kababayan, Attorney Claire Castro, galit na galit kay Anjo Iliana dahil nga itong si Anjo Iliana, mga kababayan, ay nananawagan kay Pangulong Marcos na sana magpa-drug test na, magpa-hair follicle test na, mga kababayan. Pero ang sumagot, mga kababayan, itong tagapagtanggol, no, ni Marcos na si Attorney Claire Castro, at nagalit kay Anjo Iliana, mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, para bang inamin na rin nitong si Attorney Claire Castro na bangag talaga itong si Pangulong Marcos. Bakit naman siya nagalit nung itong si Anjo Iliana, mga kababayan, ay nananawagan kay Pangulong Marcos na sana magpa-hair follicle test ka na para matapos na yung pagdududa ng taong bayan. At hindi lang, mga kababayan, hindi lang si Anjo Iliana ang nananawagan yan, pati tayo. Siguro mga 80% ng mga Pilipino ay gustong talagang magpa-drug test na itong si Pangulong Marcos para matapos na nga yung haka-haka, yung pangiwi-ngiwi niya sa social media, mga kababayan, sa tuwing may panayam ito at sa tuwing nagbibigay ito ng talumpati, ay talagang nakikita natin na ngumunguya naman talaga. Yun ang sinyalis kasi sa mga hindi pa nakakaalam, yung pagngunguya sa isang bibig, mga kababayan, na isang tao, ay sinyalis yan na yan ay gumagamit ng droga. Yan yung palatandaan, mga kababayan. Alam ko yan. Kasi lumaki tayo sa kanto, mga kababayan. Alam natin. Nakikisalamuha tayo sa mga taong mga gumagamit ng droga. Kaya alam natin yung reaksyon ng mga tao na bangag. Kaya tinatawag din natin na bangag itong si Pangulong Marcos dahil nga sa kanyang, yung nakikita natin na pangiwi-ngiwi, ngumuya. Hindi natin iwasan mag-isip, mga kababayan, na ganun, na gumagamit nga ng pinagbabawal na gamot itong ating Pangulo. O para matapos, isa lang yung paraan. Para matapos yung duda ng taong bayan, magpa-hair follicle test, magpa-drug test. Napakadali lang naman magpa-drug test, mga kababayan. Kung tayo mga ordinaryong mamamayan, kung mag-apply tayo ng trabaho, kung kukuha tayo ng lisensya, may drug test. Pero bakit Pangulo ng ating bansa hindi niya magawang magpa-drug test, mga kababayan? Dahil ba takot itong si Pangulong Marcos na malaman yung katotohanan? At itong si Attorney Claire Castro, mga kababayan, alam niya talaga na yung ating Pangulo ay bangag. Kaya dinidipinsahan niya, mga kababayan. Parang sa ginawa nitong si Attorney Claire Castro na nagalit siya kay Anjo Iliana. Sino ba daw si Anjo Iliana para mag-request, no? Kaya Pangulong Marcos na ganun nga ang gagawin. May karapatan kami. Attorney Claire Castro, abogada ka naman sana. Sana alam mo yan. May karapatan kami na mananawagan. Dahil nakasalalay yung kinabukasan ng ating bansa sa ating Pangulo. Kailangan nating malaman, mga kababayan. Ang tagal na. Ang tagal na nating nananawagan na sana magpa-drug test na itong si Pangulong Marcos. Pero hanggang ngayon, bakit Attorney Claire Castro ay hindi pa rin magawa ng amo mo? Parang inamin na rin, ulitin ko lang, parang inamin na rin ni Attorney Claire Castro na bangag nga yung kanyang amo, mga kababayan, dahil nagalit siya sa pananawagan ni Anjo Iliana kay Pangulong Marcos. So ito na, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Anjo Iliana. Who are you? Sino ka? To demand for that. Yung binabanggit ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, yung pagpa-hair follicle test nga, yung papabarag test, sino ba daw itong si Anjo Iliana? O, patuloy natin ito. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Hindi tayo sa nang maliit, pero ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara. Ngayon pa lang.
Nangangamoy din. Ito mga kababayan. Bakit, no? Pag halimbawa, magpa-drug test si Pangulong Marcos, automatic ba? Nauupo na itong si Vice President Sara Duterte? Ibig sabihin ba nitong si Attorney Claire Castro ay talagang magpositive? Na bangag, na adik itong kanyang amo, mga kababayan? Yan ba yung gustong ipapahiwatig nitong si Attorney Claire Castro? Bakit natatakot ka? Bakit takot na takot kayo na magpa-drug test nga itong si Pangulong Marcos? Yan lang din yung katanungan natin. Ito, patuloy natin ito. DS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Diba? Wala kang kredibilidad. Wala ka na prove na anuman. Okay na mga kababayan, si Attorney Claire Castro ay galit na galit kay Anjo Iliana, mga kababayan, dahil nga sa pananawagan. Masama bang mananawagan, Attorney Claire Castro, na sana magpa-drug test na itong si Pangulong Marcos? Anong masama nun? Lahat naman tayo may karapatan, mga kababayan, na mananawagan tayo kay Pangulong Marcos na sana magpa-drug test ka na para matapos na yung haka-haka, yung pagdududa namin na isa kang bangag na Pangulo ng ating bansa. O bakit hindi niya kayang gawin yan? Napakadali lang sana magpa-drug test, mga kababayan. At ito may sagot si Anjo Iliana kay Attorney Claire Castro. Noon pala, mga kababayan, pinagtanggol din ni Attorney Claire Castro itong si Anjo Iliana laban kay Senador Rapi Tulfo. Tapos sinasabi ni Attorney Claire Castro, sino ka ba? Parang akala mo, mga kababayan, hindi kilala ni Attorney Claire Castro itong si Anjo Iliana. Mukhang bangag na rin siguro itong si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Yes, good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, good afternoon sa kay Auntie Claire Castro. Yan ang presidential spokesperson yata ng Malacanang. Yan. Madam Claire, naalala niyo po ako, Anjo Iliana, kayo po yung nagtanggol sa akin doon sa mga bintang ni Rafi Tulfo tungkol sa eskwelahan ko dati. Naalala niyo yun, di ba? Hinimay-himay niyo at pinalabas niyo na itong si Rafi Tulfo ay talagang ginamit, sinira ang pangalan ko, sinira yung eskwelahan. Marami kaming pinag-aaral na libre, walang tuition. At yan po, at si Rafi Tulfo na hinimay nyo at lumalabas. Bakit ginawa nila to? Nagpapaaral nga si Anjo ng libre, tapos ibabalik yung tuition, wala nga. Malamang, mga kababayan, sa YouTube channel yan ni Attorney Claire Castro. Kasi nga noon, mga kababayan, itong si Attorney Claire Castro, banat ito ng banat kay Senador Rapi Tulfo. Kahit itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, binabanatan din itong si Attorney Claire Castro. Pero nga ngayon, nagbago yung ihip ng hangin kasi nga siya na yung tagapagtanggol, tagapagsinungaling ng Pangulo, kaya pinagtatanggol niya at pilit niyang pinagtatanggol itong si Pangulong Marcos. Kahit na yung pag-request natin, pag tayo'y mananawagan na magpa-drug test na si Pangulong Marcos, ikakagalit ni Attorney Claire Castro, mga kababayan. Siya nga ngayon yung tagapagsinungaling ng Pangulong Marcos, mga kababayan. Patuloy natin to. Tuition, yun po. At maraming salamat. Panoorin nyo lang po si Auntie Claire Castro, si Rafi Tulfo, tungkol sa eskwelahan ko, para makita nyo kung anong ginawa sa akin ni Rafi Tulfo. At balang araw po ay marami po nag-a-advise sa akin na kasuhan ko to ng cyber libel, itong si Rafi Tulfo, dahil paninirang puri ang ginawa sa akin. Pero Auntie Claire, punta tayo sa sinabi nyo na ako daw po ay, sabi niya, walang karapatan. Wala daw akong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM, at parang nagalit kayo sa akin. Unang-una, Madam Claire Castro, ay it is the right of every Filipino to be heard.
Diyan sa gobyerno. It is our right na pakinggan niyo po kami. Yung sa akin lang naman is a simple suggestion, Attorney Claire. Hindi pa ako nakikipag-away kasi alam niyo, Attorney Claire Castro, manood po kayo ng mga ng mga lumalabas sa social media. Anong lumalabas? Lumalabas po na ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating presidente. Bilang ordinary citizen, ako naman po yung nagsuggest lang na gawin nyo na yung hair follicle test para to disprove dun sa mga accusations kay presidente. Pinagtatanggol ko nga si presidente dito kahit BP Sara ako, pinagtatanggol ko si presidente Marcos dito kasi po nakakairita na sa tenga, nakakahiya na sa ibang bansa na meron silang notion or hinala na baka nagagamit ang presidente natin. With that hair follicle test, that will disprove every accusation, every hinala na gumagamit ang atin na presidente. O ano naman po masama doon na Madam Claire Castro? Yung suggestion ko po ay tulong nga para sa gobyerno nyo. Kasi, di ba sinabi nyo, magtulong-tulong tayo na iangat ang presidente. Yan po yung aking tulong. That is my suggestion. Yun po yung aking tulong sa inyo na kung pwede, pakinggan nyo ako bilang ordinaryong mamamayan na nakikiramdam sa mga nasa baba. Kasi once na na-prove nyo po na negative po si Presidente BBM, di maganda. Tatahimik na po, Attorney Claire, yung mga nagsasabing magpalakpakan tayo kung halimbawa mapatunayan ni Pangulong Marcos na hindi nga siya bangag. Alam nyo mga kababayan, ako yung taga-suporta ni Pangulong Marcos noon. Uulitin ko lang sa mga nakakapanood sa aking mga vlog noon, ay talagang sumasama ako. Kung saan ako nakakarating mga kababayan, sumasama ako sa mga motorkid sa pangangampanya noon ni Pangulong Marcos doon sa Maynila. Kung saan ako nakakarating mga kababayan para suportahan itong si Pangulong Marcos. Pero nga sayang lang dahil nga isa tayo o kayo din naman siguro, isa tayo sa mga nabudol ni Pangulong Marcos. Akala nga natin ay mayroong pagkakaisa, unity. Maging wala ng kulay mga kababayan, pero nga umpisa pa nga lang, kakaupo pa nga lang ni Pangulong Marcos sa administrasyong ito, wala na. Binagsak niya na. Tinira niya na kaagad yung mga Duterte mga kababayan. Kaya ngayon, nagkawatak-watak tuloy. Ito, patuloy natin ito. Gumagamit daw ang ating presidente, pero hanggang hindi po nyo ginagawa yan, tuloy-tuloy lang yan. So yun lang po yung side ko, Madam Claire Castro, no? At yung sinasabi nyong wala akong credibilidad, that is your opinion. This is a free country. We are in a democratic country. Kung sabihin nyo kung pangit ako, kung gusto nyo sabihin na wala akong credibilidad, nasa inyo po yan. Wag lang yung magsasabi kayo, mag-iimbento ng hindi totoo at sinisiraan nyo yung pagkatao o puri ng isang tao, katulad ng ginawa ni yang si Senator Rafi Tulfo sa akin na pinagbintangan akong scammer. Yan ang very yan. Yan ang dapat kasuhan ng cyber libel, paninirang puri. Pero yun nga, kung gusto yung panoorin, yung sinabi ni Attorney Claire na pinagtanggol niya ako noon laban dito kay Rafi Tulfo, hindi pa siya senador noon. Panoorin nyo, nandyan po sa FB yata yun, Attorney Claire. Kaya salamat, Attorney Claire, pinagtanggol mo ako dati. Si Attorney Labayan din, Libayan, meron din yata yung video noon na hinimay-himay nila na mali yung ginawa sa akin ni Senator Rafi Tulfo. Pero again, Madam Auntie Claire, kaya naman po ako nagpaparamdam ngayon ay hindi pa ako nakikipag-away. Yung sinasabi nyo, kasi DDS ako. Inaamin ko, DDS pa ako. Pero hindi naman na ibig sabihin na DDS ako. Wala na akong pakialam sa gobyerno. Gusto ko nga kayong tulungan Gusto ko matanggal na sa isip ng tao na nagda-drugs po ang presidente. Kaya nga, mag hair follicle test na kayo, ipakita nyo
yan, negative, para tumahimik na yung mga bashers nyo tungkol dyan. Kasi ang pangit po tingnan. Yun lang po, Attorney Claire. I hope you understand. I have nothing against you. Tawagin nyo kung gusto nyo. Wala akong credibility. Walang problema po sa akin yan. Kaya yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw. And abangan ang susunod na kabanata. Bakit kaya hindi magawa ni Pangulong Marcos yan, mga kababayan? Napakatagal na. Ilang taon na ba? Ilang taon na nananawagan tayo. Marami din namang mga Pilipino. Hindi lang naman si Anjo Iliana, mga kababayan. Napakarami. Ang gusto talaga na magpa-drug test na gusto talaga magpa-hair follicle test na itong si Pangulong Marcos. Pero itong si Auntie Claire, galit na galit. Bakit daw? Ano bang karapatan daw ni Anjo Iliana? Bawat Pilipino nga may karapatan na mananawagan. Kung hindi naman nila susundin, siyempre, mananatili, mga kababayan, na tayo ay mag-iisip na yung ating Pangulo, yung itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, ay isa ngang bangag. Hindi nila tayo masisisi na tawagin nating bangag itong ating Pangulo. Bakit hindi niya patunayan na hindi siya bangag? Patunayan niya. Ganun lang kasimple, Attorney Claire Castro. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Ito si Rafi Tulfo, kakasuhan daw pala ni Anjo Iliana. Napanood ko rin yan, mga kababayan. Yung pumunta nga itong si Ryan Iliana at itong si Anjo Iliana kay Senador Rafi Tulfo. Hindi pa siya senator noon, mga kababayan. Yun ang bago tayo tapos ay mag-shoutout lang tayo kay Mibilin Balicao. Maraming salamat sa iyo, Mibilin Balicao. Krisa Tibay, shoutout. Jaime Garcia, shoutout. Shoutout na rin kay Merlinda Arcio, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Bergie Verhel Dijos ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco Dionyuri at saka si Sagi, shoutout. Shoutout na rin kay Marcelina Galliano. Shoutout na rin kay Limuel. Shoutout kay Carl Idol. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout na rin kay Lita Vadilla. Yun na dito lang muna. Kay Ma'am Edie sa Forbes, shoutout. At once again, this is Ronnie TV mo. Ingat nila at God save the Philippines.